the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. And the scribe said to him, "You are right, teacher. You have truly said that he is one, and there is no other besides him, and to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself is much more than all the whole burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And after, no one dared to ask him any more questions. The Gospel of the Lord. My dear brothers and sisters in Christ, it's good evening or good afternoon, no? Good evening. But if I go by track written after 5 o'clock, we say good afternoon, good evening. But till now here, good afternoon. That's okay, no worries. So my dear brothers and sisters in Christ, today's readings explore the themes of love, repentance, and the relationship with God. We hear the first reading that in Hosea, the prophet urges Israel to reconcile with the Lord after a time of unfaithfulness. And in the Gospel, in Mark, Jesus highlights the significance of loving God and loving our neighbors as the two greatest commandments. And these readings encourage contemplation on the profound love of God and the necessity of reconciliating and also reciprocating that love in our own lives. And Hosea's message conveys a deep loving and longing for restoration and reconciliation with our heavenly God. He encourages Israel to repent and seek forgiveness, emphasizing God's compassionate nature and willingness to forgive. The prophet urges vivid imagery to illustrate God's redeeming love, promising healing, unconditional love, and renewal. This imagery symbolize a sense of growth, abundance, and transformation through God's forgiving and restorative love. My dear brothers and sisters in Christ, today in the Gospel we heard that. So, one of the scribes asked Jesus, which commandment is most important in our life? And we know that Jesus clearly told about that. So first, you love your God with your heart, with your mind, with your soul, with your strength. So my dear brothers and sisters in Christ, so it is the first
commandments to Jesus. And Jesus put this from the Old Testament. It is not new. Jesus himself quoted from the Old Testament. First one. The second one also, then love your neighbor. And we are doing also the same thing, we love our neighbor. But always we cannot love our neighbor. We cannot love our fellow brothers all the time. And Jesus also quoted this, love your neighbor as yourself. As yourself, that means that the people coming here, I believe that you stand before the mirror. Am I right or not? Did you see your face in front of mirror before coming this chapel? So I must say that you must stand in front of the mirror. Otherwise, you cannot see how to make up yourself, how to see your lips or eyebrow or something else. So you need to stand in front of the mirror if you want to make up or face up or something else. Because you are doing because you love yourself. So you love yourself. In the same way, Jesus is telling us you need to love your neighbor. So first one is that love your God with your heart, mind, soul, and strength. The same way you love your neighbor as yourself. But it is very difficult to love our neighbor. And because of that, sometimes when we fail to love our neighbor or our fellow brothers or sisters, then we see the incident in our family, in our society. So sometimes we see the separation in family, husband and wife, separation in family, brothers and sisters, between sisters and brothers. We see that, we face this. So it is very difficult to love our neighbor as ourselves. And what that Jesus is calling us, telling us to love your neighbor as yourself. So after Mass, we will do the way of the cross from Holy Rosary Chapel to St. Joseph's Chapel, St. Joseph's Water, that chapel. You will follow what Jesus did. Every Friday we are doing this. I see that when we join in the way of the cross, then we need to remember the words of Jesus. And we need to see that, we need to find, we need to realize that how much Jesus loves us. Because of love, Jesus said He offered Himself for us to redeem us, to protect us from the path of Satan. So, it is not only passion, it is not only remembrance, but we need to change ourselves when we do way of the cross. In every moment, we need to remember the words of Jesus, and we need to feel that Jesus is with us. And how much He suffered for us, how He tortured by the soldiers when He was on the mountain. So this is Bagasan Hills, it is not covering, just you can walk from this very smooth road. It is not a rough road like a Calvary. It is very easy way. But I'm not telling that. But when we do way of the cross, then we need to hear the voices of Jesus. We need to be the presence of Jesus in our life. So when Jesus was on the cross, then we need to hear that we know that 7 sentences, not 7 words, not words, but 7 sayings. When Jesus was on the cross, we know that
But just after, when we do way of the cross, and just we remember that sentences, the sayings of Jesus. And we see that just only remember, okay, just I will only mention each of them, but they have challenges. So first one is that first saying of Jesus, just to remember when you do way of the cross. Father, forgive them, for they know not what they do. First sentence of Jesus, of seven saying. And this expresses forgiveness for those crucifying him. You know that. Father, forgive them, for they know not what they do. Second one is that, truly, I say to you, today you will be with me in paradise. And this offers the comfort and assurance of salvation to the repentant thief. And third one is that, O man, behold your son, and behold your mother. This demonstrates Jesus' care for his mother and establishes a bond between her and the beloved disciple. And fourth one, my God, why have you forsaken me? And this reflects the profound spiritual anguish and desolation Jesus experiences during this moment. And fifth one is that I thirst, a simple human expression of physical suffering. And sixth one, it is finished. This declaration signifies the completion of God's redemptive plan. And seventh and last saying of Jesus, Father, into your hands I commend my spirit. This is a declaration of trust and a surrender into God's hands at the moment of death. So my dear brothers and sisters in Christ, our life is very limited in this world. So before leaving this world, we need to surrender ourselves to God, to Heavenly Father. So my dear brothers and sisters in Christ, this Lenten season is the most important season for us. Let's try our faith to surrender ourselves to prayer, healing, and repentance. So let's try and let us show our life example by this. May God bless us all. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ating nawang huwag maligtaan kailanman ang mga malaman ng habag sa mga kapuspalan, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ating nawang pakitunguhan ang bawat tao na may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Sa mga may sakit at magtatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa
Manalangin tayo. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway hatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kanan. Manalangin tayo. Ipanalangin natin ang mga kahilingan ni Mr. and Mrs. Morales and family, Nax Ancheta and family, Claudia Janela and family, Manalastas family, Jabel Lascano and family, Linda Evangelista and family, Calieja family. Manalangin tayo. Ipanalangin din natin ang mga kaluluwa nila na Trinidad, Jean, Sebastian. Manalangin tayo. Lord God, you give us the spirit of repentance, that we may love our neighbor unconditionally and generously. We make this prayer through Christ our Lord. Amen.
We present that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Praise and glory of His name, for our good and the good of all His soldiers. Accept our offerings, O Lord, we pray, and in sanctifying them and grant that they may profit us for salvation. We make our prayer for Lord Jesus Christ, who is the Lord forever and ever. The Lord be with you. Lift up your heart. Let us give thanks to the Lord. This is truly divine and just our duty and our salvation. Always and everywhere we give you thanks. Father, most holy, to your beloved Son, Jesus Christ, your word through whom you made all things. Whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born out of the Virgin, fulfilling your will and making for you a holy people. He is stretched out in his hands as he entered his passion. So to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so, with the angels of all the saints, we declare your glory as with one voice. We You are indeed holy, O Lord, the mount of all holiness. May we let it become for us the holy and love of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered into his flesh, he took bread and gave thanks to broke it and gave to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." When the supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
history of faith. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y pabalik. Therefore, as we celebrate the memory of His resurrection, we offer Him, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that we have the authority to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the soul and blood of Christ, we may be gathered in the Holy Spirit. Give us, Lord, your Spirit to our door and bring her to the fullness of charity. Get her up with the practice of hope and offer to our bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your faith. Mercy also, we pray that the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Joseph, our spouse, with the Blessed Apostles, all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be for their spiritual life and praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and you, O God, Almighty Father, the unity of the Holy Spirit, the glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command, by divine teaching, we are deliver us, Lord, we pray for you, that by the help of your mercy, we may always be free from sin and saved from all distress. That we have the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, you say to your apostles, I give you my peace, I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and I rest the grant our peace, and you may be in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you. Let us offer each other the
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who follow the supper of the Lamb. The body of Christ.
Grant that we pray, Almighty God, that receiving the grace by which you bring us to new life, we may always take glory in your gift. We may come there to our Lord Jesus Christ, who is the Lord forever and ever. Amen. And your brothers and sisters in Christ, so just after Master, and I will go back because I will not enjoy the video because of that. And so I will have last with holy water. So before we the Lord be with you. And the Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in peace. Thanks be to God. Maghihilay sa pagpapasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo umaasa sa kanyang pagbabalik sa kaluwalhatian. Pambungan na panalangin sa ating daang Diyos. Panginoong Jesus, sa iyong pagsilang, dumating ka upang makibahagi sa aming likas na pagkatao. Sa iyong pagpapasakit at kamatayan, nakibahagi ka sa aming sakit at pagkatao. Sa pamamagitan ng aming pagninilay sa mga nagturusang binatamo para sa aming kaligtasan. Naway makibahagi kami sa iyong pagkatuwid sa mga kasalanan sa iyong buhay at sa iyo sa kapwa. Naway makibahagi kami sa luwalhati ng iyong pagkatuwid sa kakalitan kung saan ikaw ay buhay at nanghahari magkasawalan hanggan. Sa unang istasyon, ang pagtatatag ng Eucharistia, sinasabakan namin at pinasasalamatan ng Panginoong Jesucristo. Pagbasula sa unang lihan ni San Pablo ng mga Tagalog. Ito ang katuluang pinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay.
nagpasalamat at pinagpira-pirasuyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pagpapaalala sa akin. Matapos maghapunan, dumangkot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinatibay ng aking buto. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopa ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Ang salita ng Diyos. Panalangin. Panginoong Jesus, hindi sapat para sa iyo na maging katulad namin na mikay ng katawang tao at nakibahagi sa aming kapalaran. Sa iyo pag-ibig sa amin, ginawa mo rin ang iyong sarili dahil sa anak. Upang maging aming pagkain at inumin, turuan mo ako. Mahal mo, Panginoon, daming tulad mong pinapay at alak na inigaan ay pinamandog sa Diyos at sa babang paglingkod sa aking kapwa. Tapos sumangkin ang aking pakibahan sa pagkain ng buhay na walang hanggan at paglalaan namin. Ama namin, sumasabi sa amin ang alay mo, mapasa amin ang alay mo, sulitin mo, pagpapaalam sa amin. Kaya kami ngayon ang aming kakain sa para ng pagpapatawad namin at huwag kami maitulog sa Diyos. Kaya ganoon kami sa Atake. Mabagi mo ang pinagpupulukan ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasabi. Bukod kang pinagpala sa bata at kami mamatay namin. Mabagin mo, Maria, napupulukan ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasabi. Bukod kang pinagpala sa bahay lahat at pinagpala Santa Maria, kami mamamatay. Amen. Ang Panginoon Maria, sa grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasabi. Bukod kang pinagpala sa bahay lahat at pinagpala Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami ibatid. Ngayon at kung kami ang Panginoon Maria, napupulukan ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasabi. Ang pinagpala sa bahay Hindi pa naman tayo David eh. Ayaw, ano.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan, ngayon at maging mamatay. Abagin mo, Maria, ito ka ng Panginoong Diyos ay sa iyo. Sa babaeng lahat, at pinagpapalan Jesus. Santa Maria, ipanalangin mo kami ng makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ito sa iyo, upang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong Panginoon. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Ikalawang istasyon, ang pagdurusa sa halamanan ng Getsemani. Sinasaba namin ang pinasasalamat ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamagitan ng iyong makalukuhan ay inilas mo ang sandaigdigan. Basta mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Dahil ang kanyang nagawin, umalis si Jesus sa bundok kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila na isapol ng bato ang layo at doon lumuhod na nalangin. Sabi niya, Ama, maaari mo po ay ilayo mo sa akin ang kupang ito. Ngunit huwag kalooban ko ang sumunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalo kaingin at tumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang alagad. Naratnan niya natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Ang mabuting balita ng Panginoon.
ulo ng pamilya. Maganda upang palad sa panalangin, sa pagsisikap na makaipon ng lakas upang gawin ang kalooban ng Ama habang ikaw ay naghihirap sa Getsemani. Ang mga inanyayahan mong magantay at lang kasama mo noong gabi yun ay tila walang pakialam. Ako man ay tila walang pakialam, inaalala lamang ang aking mga sariling problema. Ako ay tila walang pakialam sa mga nagdurusa sa kanilang pangungulila at kanilang mga pangamba, kanilang mga kahinaan. Patawarin mo ako sa aking pagiging makasarili, Panginoon, at bigyan mo ako ng pusong mapagmahal ng puso mo, upang magampanan ko ang kalooban ng Ama, kahit na ito'y lubhang masakit, sapagkat sa pagkadaang ng kanyang kalooban, at ng kapayapaan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa sa amin ang kalan mo. Dito sa lupa para naman sa langit. Aming mga aming pagpapakain. At iadya mo kami sa lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa tatlong estasyon, Jesus ay hinatulan ng kamatayan. Sinasama namin at pinapasalamatan ang Panginoong Jesucristo. Sa pagkakasalugitan ng mga krus ay iniligtas mo sa naibigan. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Tumayo ang pinakabukan sa harap ng Panginoon at tuloy. Siya ba magsasagot para sa pagkakas? Ngunit umiligsis sa kinakabukan ng Panginoon na pinakabukan kung ang pagpanaw sa Jesus. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng mga pangyayari. Makikita rin ninyo sa tumating na sa kalabaan ng kalamdaman. Ngunit na binakasupay ang kanyang pagkakaraan at sinabi. Hindi
bayan na mo ay nagbigay kalikuran ng tao ay nagpatuloy sa magitan at mawala na nagkulang ng buhay sa isang buhay na patanggap naglagay sa aming natahiyan buhay ay para sa lahat. Kami ngayon ng aming kakami sa araw-araw at panawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagpapatawad sa amin. Huwag mo kami Ika na. Kandila ko kaya. Kandila ko kaya. Santa Maria, Ina ng Diyos, dalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kami mamamatay. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon kung kami mamamatay. Amen. Maria, napupuno ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpalaban ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ikaapat na istasyon. Ang pagkakas at pagpuputol ng korona. Sinasamba namin ang nasasalamatan, Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng mahal na Diyos ay liligtas mo ang siyang daigdig. Pagkasama na sa Evangelyo
Jesus na tinatawag ng at sumagot ang lahat. Ipako siya sa krus. Bakit? Ano ang nagawa niyang masama? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas kanilang sigawan. Ipako siya sa krus. Nang makita ni Pilato ang wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo. Sabi niya. Sumagot naman ang mga tao. Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya. Pinalaya na ni Pilato si Barrabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, binigay siya sa kanila upang ipapak sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo ng gobernador. At nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Siya ay hinubaran nila at sinutan ng isang balabal na mapula. Kumuha sila ng sangang matinig. Ginawa itong korona at itinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya ay ininsulto nila, iluhod-luhuran at pinagyan ng ganito. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinagduduraan sa kanila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inunakas sa kanyang ulo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ano lang, tila mga araw ang mga hagupit ay bumabaon sa nakakilala sa tinutungan sila ng purong tinig sa malupit na pagputya sa pagpuling hari na karapat-dapat sa iyo. Subalit hindi mo kailanman anang para sa iyong sarili. Panginoong Hesus, ang mga kaminabong lupit na nagpahigit sa iyo ay akin din, dahil ako man ay gumawa sa iyo ng ginawa ng mga nagpahirap sa iyo, at patuloy ko itong ginawa kapag ako'y nagiging lupit sa aking kapwa o ilalagay sila sa kahihiyan. Kaawaan mo ako, mahal kong Hesus, kaawaan mo ako. Amen. Ang nanging sumasalita sa mangin ang mo, mapasain ang kailan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami ng aming masala. Huwag mo kaming lumalito. Nagpaalam naman. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, at ang pinagpala sa babae lahat.
Ang Panginoong sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na Jesus. Maria, Niluso ng grasya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na Jesus. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Tugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Alimang pasyon, tinanggap ang kanilang nasang makanan. Ay iniligtas mo ang sandaigdig mo. Lubad nila ang balaban at pinipilookan ng sarili ng tapos, nalangin. Ang barakilan ng ahoy na buhay ay napakabigat nito. Kasama nito ang bigat ng mga kasalanan ng buong pagkakauman. Nakikita ko sa iyo ang dinodila ng mga taong hirap na hirap. Sa bigat ng mga kurot, ng mga kakulangan, kanilang kasalan. Ang mga kurot ng mga pagkulang ay ng ibang tao. Ipagkalubo sa kami o kami mo. Ang biyaya ko naman, pumunta ko dahil sa akin at kasali lagi. Ang malakas ng loob ang Diyos ng ating pang-araw ng pagkulang. Nakikiisa sa Diyos. Namin sumasalangit pa. Sandali Ave Maria, napupuno ka ng grasya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. sa araw-araw. Ave Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo ang aming kasalanan. Para mapagpapasalamat namin nagkakasala sa amin. Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Ave Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kami Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Ave Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon kami
naman ang iyong anak na Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ginawang Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming Ang ikaapat ng misteryo ng atin ang pagpapasa ng krus. Ama namin, sumasalangit ka sa ng ngalan mo. Masa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Para lang sa langit. Yan kami ngayon. Para lang pagkatawad namin sa nagkakasalang namin. Ang Ginawang Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay na. Ang Ginawang Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala Aba, Ginawang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala rin naman ang iyong anak. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. ay sumasayo. Bukod sa pinagpala sa babaeng lahat, ang iyong anak ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay namin. Ang Ginoong Maria, napupuno ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ika-anim na istasyon, si Jesus ay nagpatira pa sa bigat ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong pangatang krus ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Panalangin, iyon ang higit pa sa iyong makakaya. Ang bigat ng krus sa iyong mga bagat, ang bigat ng mga pag-aalitan ang inuod sa iyo ng pagkakagulong mga tao ay nagpapabagsak sa iyo sa lupa sa ganap ng pagkahako. Ako man ay napapatrapa, Panginoon, sa tuwing ang mga pagsubok at pagkabigo ay nagpapabagsak at nagpapasubasom sa akin sa lupa. Kapag nangyari ito, Panginoon, huwag mong hayaang tuluyang akong maglugmok sa labok ng pagkapahiya at pagkatalo dahil sa pagkasira ng loob at kakulangan ng pananampalataya. At kapag nadarapa ang aking kapatid, pagkalooban mo ako ng pusong mahabagin upang di na ako makabigat pa sa kanilang pasanin. Amen. Ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Subihin ang loob mo dito sa lupa para ng kalangit. Bigyan mo sa lupa sa lupa.
ng grasya. Tayo. ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoong Diyos, Diyos ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina